So parsya tinuma actually dili ni siya kuan, nalabyan ni siya sa una dili tungod kay walay apil. Nalabyan ni siya kay nagisgot man gud ni siya donation. Donation sa pagtukod og Mishkan. Kay unsa man ang gitawag og Mishkan? Ang Mishkan katong ginapasan-pasan ba sa mga Hudiyo samtang nagbaktas sila. Tong gani katong Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Mo na siya gitawag og Mishkan. So, ang mga Hudiyo, ang mga Levites nga nag-create og gitawag og Mishkan is mangayo na sila donation para himuong Mishkan. So mao ni ang balaod unsaon pagdawat og donation. So wala man guni siya actually ang tura nga dili apel sa Noahide is dili na siya dapat hisgutan. Pero malabyan man gud, matingala man gud ang ubang Hudiyo ngano nga ang ubang kaigsunan sa downloaded ngano walay tiruma. Mo nang gituyo nako nga ikuan ni bisag dili pwede sa atoa pero istorya nako ni in an stewardship type. Kanang talambagon ba? Dili gyud siya ang proper gyud nga istorya sa tiruma kay dili mata-allowed ato kay para raman to sa mga Hudiyo. So istorya nako siya in stewardship type. Okay? So donation. Makita nato ni siya sa Exodus 25 to 27. So duha lang ni ka verse 25, 26, nya 27 murag first chapter. So duha kung tuluran ni siya ka chapter mao nang mubu ra siya. Tulo ka verse ra. Pero mo focus lang ko sa pila lang ka verse. Dili na ko ang entire nga istorya. Kaya ang entire nga istorya is naghisgot ta tug balaod kung saon pagbuhat sa Mishkan. In which wala tay apil ana. So sayang lang maghisgot ta nya wala tay apil. Nya dili pud ta kasabot sa terminology. Di gamit. Okay. Ingon na Exodus 25:1 og 2. Og si Hashem misulti kang Mose nga nagaingon. Ipamulong mo sa mga anak sa Israel. Kinsay pasultihan? Anak sa Israel. Nga magdala sila og halad alang kanako gikan sa tanang mga tao kansang kasing-kasing nakapapagbuot kaniya sa kinabubuton sa paghatag. Unsay requirement kung muhatag? Kinasing-kasing nga kabubuton gyud sa iyang kasing-kasing ang paghatag sa ato pa walay sagol nga pan. Duha-duha, walay sagol nga murag istorya, walay sagol nga unsa. Kinasing-kasing gyud na siya nga paghatag. Kuhaon ninyo ang akong halad. So makagagahom nagsulti sa mga Lebihanon kang Mose, kuhaon ninyo ang akong halad. Okay. Kabay kinabutbuton nga kuhaon? Mao ni ang gisgutan karon nga aning parsya karon. So this Torah section speaks of the building of the tabernacle. Tong sa Mishkan, katong sa Ark of the Covenant. So, nag-ingon diri, the Lord spoke to Moses saying, speak to the children of Israel and have them take for me, kuhaa alang kanako, an offering, ang usa ka halad from every person sa matag usa ka tawo whose heart inspires him. Di nang yan kasing-kasing nagatinguha kaniya sa paghatag sa kinabubuton gayon. You shall take my offering. Kuhaa ang ako ang offering. So, kining offering nga giingon diri is dunay tulo ka klaseng offering. Ang sugo diri. Una, offering of bika. Katong offering sa half shekel. Kay kahinumdum mo ato mga niaging parsya nato nga ang usa sa paagi sa makagagahom para maihap ang mga Israel is pinaagi sa half shekel. Half shekel kanang 1 shekel kwarta na sa Hudiyo. Ang half ana niya kumuhatag ka apil ka sa count. Bali kay sa balaod sa Hudiyo bawal man gud mag-ihap nga 1, 2, 3, 4, 5 nga itudlo sa kamot. Bawal na siya. Mautoy usa sa sala ni David sa unang panahon. Kay gihap niya ang katawhan sa Israel. Giulo niya pag-ihap. So nakasala siya ato ug duna siya intended nga silot ato. Mato nga para dili na siya mahitabo, gitudluan siya o gisugo siya nga mag-ihap ang tao. Pinaagi sa pagpagawas og sugo nga ang tanang tao kinahanglan muhatag og tag-half shekel. Kay ang ihapon ang half shekel na lang. Kung pila ang half shekel nga natigom, maunay population sa Israel.
Ano pa sinuat? Mao tong nigawas siya, ni pagawas og suga magagahom nga kinahanglan ang tanang Israel muhatag og half shekel. Ang dili mo tuman din buto sa butay ulo. Wala mo tuman sa sugo ni Hashem. So mautoy usa sa offering nga gipangayo aning panahon na kaning sa Parsya Tiruma ang balaod sa paghatag og half shekel per head. So dili na mo ihapon si David 1, 2, 3, 4, dili na siya. Ngano man ang ihapon ang half shekel. So kung pila ang half shekel mao nay population sa Israel. Okay? Apil bata to, babae. Apil tanan. Tanan. Kay ipaihap man ang population nila. So, ang ikaduhang gisgutan diri sa Tiruma is kaning gitawag og offering of bika per head for the community. To mga dagko na ba insakto na sa edad diha sa komunidad kanang gikan 20 pasaka. O another offering po na another half shekel po na siya. Kaya saan man pag-ihap sa lalaki nga edad 20 pataas nga di man ipaana. So, ihapon siya, pinaagi po sa half shekel. So, naapod siya yung mga balaod anak niya. O katong balaod sa offering for the Mishkan. Kaya tungod sa kadagan sa offering, naanag yung magbagulbul. Di ba? So, gipagawas karon ang gisulti karon ang balaod sa Mishkan. Tungod kay ang balaod sa Mishkan is do na siya requirements. Usa ka pwede mo hatag. Usa sa requirements is kanhanglan yun. Kinasing-kasing yun nimo ang paghatag sa balaod sa paghatag offering sa Mishkan. Kaya ang offering sa Mishkan is dili naman siya kuan. Dili naman siya katong kwarta half shekel. Kundili mga blue linen, red linen, unsay galamiton akasya nga kahoy. Mo nga daan ay daghang mga balaod unsa nga klaseng akasya, pila edad sa akasya, asa kuhaon ang akasya, asa gikan ang akasya. Oh. So may gutan na siya tanan diri. Dili basta-basta tungod kay ang imong ihatag is dunay requirement. Oh. Puti tanan. Oh, puti tanan. Unsa ba ni basig Bisaya ni dili kailangan gikan sa white leghorn. Oh, ana medium tanan, equal ang size. So ingon ana ang paagi sa unang panahon diin na nagsugo ang makagagahong sa pagkuha sa gitawag og donation. So, mao po na sa tuwa. Sa paghatag og donation, doon na po na siya yung mga balaod. Para sa tong maghatag, unsa gani? Kinahanglan, aside sa divisible by 18, kinahanglan whole heart, nagtindog ka, ang magtunol is katong kamot nimo nga tuo. Tunol nimo ka, nga kamot nimo, tunol. Dili pwede mo hatag ka nga imong iitsa. Bawal na siya. So dapat itunol nimo nga magtindog ka. Then dili magpakapin og storya. Sunod na paningkamot ha kay kuan. Ana. Dapat kinasing-kasing gyud siya. Sa Exodo 25:3 hangtod sa 5. Ingon dire. And this is the offering that you shall take from them. Katong naghisgot na ni sa Mishnah, sa Mishkan. Unsa may offering nga kuhaon gikan diha? Gold, silver, copper, blue linen, purple linen, and crimson wool. Goat hair, buhok sa kanding. Ram skin nga gipauga. Takash skin, unsa man takash skin? And acacia wood. Unsa man takash skin? Murag mo takadungog ani linen, may daghan linen, kay lang tago say linen. Acacia wood, may daghan ana diri. Pero kaning takas dili ni siya pamilyar sa toa. Kay pangutanon nato ang mga sages kung unsa ni siya. Makita nato na sa Mid-Tankuma chapter 9 sulti diri. Kanang takas skin, this was a species of animal. Usa na siya ka klaseng animal, existed only for a very short time. Sa ato nahibalan, pila man unsa man nga mananap ang pinakamubog edad. Unsay creation ni Hashem nga pinakamubog edad. Ang lamok, pila ka tuig. Ang lamok is 1 month lang ang lamok. Ang takash skin is mubo pa daw na sa lamok. Rare kayo ni siya nga klase sa mananap. Naani siya sa una. Nagani lamok sa una. Nagani lamok sa una sa ilahan. Hisgutan na to. Nakalimot ko sa pangalan ko sa itong klasiha sa mananap. Sa itong nga parsya. Magian man to na to.
nga kana nga lamok ang kutob sa maagian niya mamatay. Tungod kay ang balahibo niya manlupad, maadto sa tao, mamatay ang tao nga maagian. Unya, syempre patyon nimo kay kuan man siya. Makadaot man sa imuha. Pagpatay nimo ana, ang problema pod kay mamatay ra siya og imong panaon. Masayuta. Oh. Ano? Oh, kato nakakuan siya tindugan niyang style. No? Nakadungog na kaana nga para siya. Sa Africa gikan. Oh, sa Africa gikan. O nga lisod siya patyon niya, dili nimo siya pwede patyon nga sugat kay ang hangin niya. O siguro nimo nga ang hangin dili pabor sa imuha. Kay basig ining ana na manglagpot balahibo sa imong paingon. Mauna pa kang matay sa lamok. Samtang naa siya sa yuta, buhi siya. Buhi siya. Bisan pag usaon nimo patay, so timingon nimo siya patay nga galutaw siya. Nana siya sa una. Wala man ta. So ingon ani pod ang kanang gitawag og takash skin. Sa 10 plagues to. O sa 10 plagues. No? O katong ni apil sa mga baki bato nga kuan. Hindi to kita. Sa 10 plagues na siya. Kuan sa baki. So usaon po ni acacia tree? Acacia wood. Ganun gusto. Dagan man na pero dili sila na ay requirement nga dili pwede nga ang acacia wood nga imong pamisgikan sa Pilipinas. Kay nung mo sa panahon nga si Jacob gani gisugo na ni Joseph yang mga igsuon nga kuhaon ang ilang amahan didto niya. Pagkabalo ni Joseph nga iyang anak buhi tuwa sa Ehipto. Kuyog na siya pero usa pa siya ni kuyog sugod og baktas nibalik pa siya dito sa Beersheba. Nihapit siya dito sa Beersheba para pagampo. Pag human og ampo dito agig pasalamat. Human og ampo didto nikuha siya og usa ka kahoy. Unya ang usa ka kahoy nga iyang gikuha gidala niya sa Ehipto ug didto gitanom. Tungod kay katong kahoya lang ang requirements para makatukod og miskan. So kaning kahoya nga gigamit sa miskan mao na siya atong naa sa Beersheba nga giibot ni Jacob, ni Jacob. Giibot niya gitanom niya dito sa Ehipto. Tungod sa usa ka saad. Ang saad niya ikaw tanom diha dili ka dapat magperminti sa Egypt kay dili na imong lugar. Kinahanglan mo balik ka sa yuta sa Kanaan kay mao na imong lugar. So maobligar gyud si Jacob ug ang iyang kaliwat nga mobalik sa Kanaan kay ang iyang tanom dunay saad nga ibalik gyud dito sa Kanaan. Nga naman tungod kay katong tanom mato mao to siya ang himuonong miskan. Mao to siya ang akasya nga himuon gamiton para sa miskan. So ang akasya sa kalibutan nagkatag. Pero ang akasya nga pwede gamiton is katong akasya nga gikan sa yuta sa Beersheba. Nga gitanom ni Jacob didto nga uban sa saad nga kinahanglan ibalik ka. Namatay na lang gud siya ang iya pang tanom mo yung saad nga kinahanglan dalhon ninyo na. Kay na ako'y saad nang itanom na to balik dito sa Beersheba. Dala nila didto pud sila nagkuha og kahoy para sa miskan. So naa siya requirements. Dili siya pwede nga maghalad kamo og mga kahoy nga akasya para sa miskan, kanya-kanya pong ibot dito nya dala po dayon dili siya pwede kay dunay requirement ang matag usa ka. Hindi na siya. Kung sa imong isa Tumanon gyud. so sulti nimo barugan. Barugan gyud. Ingon ana kay importante ang words was sa unang panahon. Gawas imong baba. Unlike sa karon nga panahon lahi man. Karon nga panahon ang atong istorya karon lahi man ugma. Di ba? Dili na kayo importante sa ato kanang gitawag og istorya kanang gitawag palabra de honor. Word of honor na to dili na kayo importante sa atong panahon karon. Pero sa unang panahon, kuan gyud na siya. Mao gani nga ang mga sages nagsulti gyud sila kung naa daw tay mga anak dili gyud daw ta mag-promise sa atong mga anak. Kay ang promise nga dili matuman mao na siya rason nga ang imong anak mubog edad. Mamatay sa iyo tungod sa promise nga dili ginatuman. Pag imong anak palitan takag ka ng pantalon, dapat ang imong anak palitan gyud imong pantalon. Kay mao na siya kuan nganong ang nganong mga anak na dapat mamatay una ginikanan. Kay una gud siya sa kuan panahon. Pero nganong do na may mga ginikanan nga ang mga anak nila una pang mamatay kaysa ilang ginikanan. Tungod na siya sa saad. Dagang saad nga wala nga tuman ba. Tungod kay wala man gud sa tong hunahuna nga kanang saad ay kanang mogawas sa tumba ba is importante kaayo na siya.
Importante dai kayo mugawas sa tumbaba. Karon kay wala man na nato taga-igbili. Nung sa ba niyo, kung may kwarta sa gilan, makakwarta ko. No? Kung may kwarta, hindi lagi ako ito. Makakwarta ko, palitan ka ng pantalon. So, wala ko may kwarta. Kung na nagkwarta, malimta naman. Pulo naman. Wala nang isaan. Palitan ka lang ka ng pantalon. Yan, may kwarta. Wala ko may kwarta. Tanawa, naingon ang mid Tankuma verse 9 naki. Rabbi Tankuma explained that our father Jacob foresaw, nakita niya, with the Holy Spirit that the Israelites were destined to build the Mishkan in the desert. So he brought cedars to Egypt and planted them. Gitanong nila sa Egypt, he commanded his son to take them when they left Egypt. Yun na gid sila. Akasya lahi na pud nga topic. Lahi na pud siya nga kuan. Basta mo ngayo kag akasya lahi gid siya na siya requirements. Dili. Cedars na siya, cedars. Ang cedars actually is isa po na siya sa requirements sa Mishkan. Wala na ko may scooty tika, tanaw na ko na ba. Naalagi Naro. One, gold, silver, copper, blue, linen, purple linen, and crimson wool, and goat hair, ram skin, dried red takash skin, acacia wood, og cedar. Waday na kung human og basa. Red takash. Sa to pa na dagang takash na color. So verse 6-7, oil for lighting. So usa pud sa requirement nga gipangay nga donation kinahanglan mag-donate mo mga oil para pasigaon nato. Then spices for the anointing oil, mga lamas para kuag oil para sa anointing. Shusham stone and filling stone, somning mga batuhan ni for the ipad and for the cushion. Kiningon ang Tankuma 5 song Rabba chapter 4 verse 25 ningon the 13 mineral mentioned kani nga mga kuan 13 ni siya ka mineral. In this section, this chapter will all required for the work of the Mishkan. Gikinahanglan ni siya tanan sa Mishkan or for the garments of the Kohanim. Amatay mo na yung mga linen para to siya sa Mishkan, para tabon o para sa sanina sa Kohen. High priest nila. So they shall make me a sanctuary. Sila magbuhat sa kuha og sanctuary and I will dwell in their midst. Ako magpuyo diha sa taliwala nila. So the remaining verse tanan naghisgot na giunsa sa pagbuhat ang Mishkan. Unang dili na ta. Dili na nato isgutan kay ilahan na. So para ra gina sa pari, ultimo Joe ana nga ordinary Joe lang nga dili pare, dili pwede ana. Dili pwede magtuon kay kana para ra gina sa pari. So this Mishkan, kani nga Mishkan, kanang portable kanang ilang bit-bit-biton sa asahon is equivalent na siya sa gitawag og Beit Hamikdash. Equivalent na siya sa templo. Equivalent na siya sa synagogue. Equivalent na siya sa Beit Midrash. Kani dili man ni matawag synagogue. Ang tawag ani niya is Beit Midrash. Kung asa ta magtapok para dito magtuon. Ang synagogue lahi ang synagogue. Kaya ang synagogue is intended only for prayer. Lahi gid siya. Naa siya requirements. Mao nato hisgutan unya. Unsa ka importante nganong kailangan jud ta og synagogue. Then kung naa na tay synagogue, dili. Prayer ra gyud na siya dito kay Lakilak. Naa na tay isa ana. Nasa Pinamungahan. Cebu. Gani mag-study mi dito dili ras balay sa Tuigsoon. Kay ngano man dili kung studyhan nato dito dili pwede kay makahisgot na manggutag kanang wala na sa tura usahay magawas ta ba. So dili pwede dito. Di po ka pwede ka palandong. Ato na may hisgutan unya unsay ko ana niya. So dinhi gisgutan would accompany the Jewish in the desert for 40 years. Katong Mishkan gidadala to nila for 40 years dito sa deserto. And was the forerunner of the Mishkan. Mauto siya ang kanang gitawag og simbolo sa gitawag og Beit
dash kanang templo nga naa sa Israel. Kay didto man ang final niya nga himlayan, didto na siya final ibutang sa Beit HaMikdash. Sa tunga sa Holy of Holies sa templo. So the materials needed to build the Mishkan, ang material nga ginagamit para tukuron ang Mishkan were donated by the Jewish people. Every person. From every person nga kauban nila. Nya katong panahon na ang mga Gentile nga kauban nila na convert naman to sa pagka-Hudyo after sa pagtabok nila sa dagat. Convert to sila automatic. So pag storya ani naa na sila gawas na sila sa dagat. So ang tanang istoryahan ani is puro Hudyo. Kay bisan ang mga nanguban ani nga gitawag og iribrab mga samukan nga Hudyo, mao man to sila mga Gentile nga nikuyog nga nahimong Hudyo na convert. Mo to sila giingnan ani apil sila nga ana every person nga kauban nila. So walay apil ang Egypt. Walay apil ang bisan kinsa kun dili katulang nakuyog sa pagawas nila sa Egypto. Na desert naman sila pagsultian eh. Mose naman oh. So automatic ang gistoryahan ni Mose ani, ang gisugo sa mga gagahom si Mose ang pasultihan ang iyang kauban nga naa sa gawas sa Egypto. So ang iyon niyang every person is katong kauban niya nga nigawas sa Egypto. Dili na siya o mga hintil nga nikuyog nga nahimo pong Hudiyo sa panahon nga nigawas at nitabok sila sa dagat. Kaya automatic convert man sila pagtabok nila sa dagat. Diri siguro nabikil nganong ngayo sila sa gawas. Ang location nila asa sila. Asa na panahon na nag-istorya. Kinsay gistoryahan, kinsay pasultihan kang Mose. Siya alang balik pa siya Egypt, sultihan niya nga hasta mo gipangayuan mo sa mga gahom. Dili man. So ang iyang pasultihan is katong nakuyog nila sa pagtabok nila sa dagat. Nga in which ang nitabok ato gawas sa Egypto is dunay sagol nga mga Gentiles lain. Unya katong nang ni sagol nga nakatabok pug apel na dagat, automatic convert to sila. So kay convert naman sila, automatic Hudyo na sila. So ang gisultihan tanan ana nga verse is Hudyo. Why labot Gentile? Mao gani nga dunay hokus-pokus usahay sa verse. Ug dili ka maayo mo tan-aw sa sitwasyon, mailad jud ka. Matarang ka kay every person. Pero wala nila basahan, ingon diri. Hashem spoke to Moses saying, "Speak to the children of Israel and have them take for me an offering." Kuhaa gikan kanila ang offering nga alang nako. Kinsay paingnan? The children of Israel. From dire. Speak to the children of Israel and have them take for me an offering from every person whose heart inspired. Sa kada tao nga dunay kasing-kasing. So wala na maghisgot nga tanan kundi katulang mga tao nga naay kasing-kasing nga malumo nga muhatag. Itong half shekel, magkuhan yun do. Compulsory dog kas tanan. Tanan yun to. Kaya para maihap kung pila ay population. To sa mga half shekel. Kani nga pagkasulti tanan na siya half shekel o katong offering para sa miskan. Naan apil na siya tanan. Kay kani man nga verse mo gigamit, then dagan dayon sa kanang reference nga Tankuma, chapter 5 Song Raba 4:25 nga nag-ingon ang giingon diha nga offering is tulo. Katong half shekel para sa tanan, half shekel para sa 20 pasaka o katong mga galamiton sa miskan. Mao ni siya nga mga offering ang giingon nga ang pahatagon katong dunay kasing-kasing nga mga tao. Way pagduha-duha. So ang gisgutan nga mga tao is Hudyo lang. Ang problema kay papilon mag-amot ang Christian, kay ang Christian man kasagaran daghang kwarta. Nya mao may mahigog mahinuon mo. Hatag unya ang mga Hudyo nga mga dato kay kasagaran mga sikilar man pod. So the materials needed to build this Mishkan were donated by the Jewish people. So niingon ang sugo, speak to Binay Yisrael, sultihi ang katawhan sa Israel and they should og sila magakuha, take for me, kuha alang kanako
at tiroma. Sa tiroma, donation. So ang pulong nga take murag kuan kay sa to paminaw ba nga kuon kinabubuton unya kuhaon Oh. dapat kitay mutunol. Receive lang na to. Oh. Take. Oh. Pero nganong gigamit sa tura take man? Nganong tiroma man? Nga ang tiroma is take man na siya sa English. Nga sa to pakuhaon nila. O ang receive lahi ba pud kabal man ang receive, kabala to receive. Nganong kuhaon man. So they should give me a donation. Dapat ana unta they should give me a donation. Dili unta take. Pero nganong take man ang gigamit? Because that is what Hashem really wanted. Gusto man gud niya. Mo na yang sugo nga kuha agyod. Aside sa kinasing-kasing nga paghatag nimo, ayaw gulata nga itunol. Kuha nga naman, that everyone aron ang matag usa give toward the building of the Holy Mishkan. That everyone should give toward building the Holy Mishkan. Why? Nganong take man nga naa may give o give na lang day nganong take may gigamit. So na murag kon sa tuwa ba no? Winaon. Unya nganong for me? Na automatic man gyud na basta mohatag para gid sa iya ha. Nganong naa may for me? So doon na siya kanang gitawag extra thinking nga murag mag-doubt ang tao. Anong kuhaon nga gipahatag man sa ato pahulaton nga dawaton. Ana dapat. Oh. So, masabtan lang daw nato ni siya pinaagi sa Casidic Tales. Doon ay usa ka rabay, sikat nga rabay, si kabad nga rabay, si Rabbi Shaul Salman of Liadi. Mao ni siya ang author sa gitawag og libro nga Tanya, pinakasikat nga libro sa Hudyo. Tanya. So, si Rabbi Ribi siya pinakalabaw nga rabay, Ribi kabad Rabbi Senior Salman of Liadi is naay nakita ba nga na priso nga Hudiyo. Unya ingon nga mga righteous nga mga tao, mutabang na sila tan-aw nila nga naay mapriso nga Hudiyo ug naay nagkalisod-lisod Hudiyo, ilagi nang ginatabangan. So katong tawhana nga nakita niya is na priso. So kinahanglan karon og usay bill gani tawag ana piyansa para makuha to siya gikan dito niya dako man kaayo ang piyansa sa ilahang kwarta na sa unang panahon gitawag na og 5,000 rubles. So di man ta kasabot unsay rubles. So talon na lang nato sa piso para dali masabtan. Kinahanglan daw siya 5,000 pesos. So kung karon pa lang dinhi sa ato aki og ngan ala nga kwarta, pwede ba automatic ba no? O pero sa ilang panahon dili. Karon sige siya gunahon na asa man kung 5,000 pesos ha. Tan-aw niya ang mga lugar. Gipili man na niya ng lugar nga naay sikat nga tao nga dato, nga kuripot kaayo. Pwede man siya dinhi sa laing lugar nga sikat pud nga dato nga kusog mohatag. Pero nganong wala man siya didto sa kusog mohatag? Nganong dinhi man siya sa dato ng lugar pero kuripot kay mohatag. Ang ginahatag penny lang, sinsilyo. Kay kanang tawhana na ang hunahuna na niya parehara ni ng wartara na. Tama na ni siya ni piso. So bisan unsay rason piso ra gyud ginahatag. Kaning tawhana diri ko sa dato nga kuripot. Unsay sistema gibuhat niya. Tuod man adto na siya sa lugar. Gitagbo na siya sa mga rabay sa sinagog kay katong lugar na may sinagog. Sikat kay siya. Gipaistorya siya, kuan siya, amuma siya, gipaistorya siya sa tubangan. So mo to na istorya na siya. Unang rason nga nung naato dinhi kay duna manggoy tao nga napriso dito nga nagkinahanglan tabang. Kinahanglan siya og kwarta nga 5,000 pesos para malukat nato siya gikan sa prisuhan. Ingon po dayon mga tao, lisod ra ba mi diri karon rabay? Na ako'y nadungog dinhi nga dato nga pwede na to pangayuan. Si Mr. Solomon. Ana mga diyo, kuripot kay na rabay. Tanan gud sila nakapangayo na gud dito pero ito no lagi piso lang. Imposible kaayo na nga naman. Pobre. Bisan kung say rason ana kada adto na mo bisan pag grabe na siya nga
Ang ihatagan na niya, piso ra. Wala ko magkinahanglan sa inyong opinion. Akong kinahanglan, pauban nilang kong duha ka rabay. Ibasin daig muhatag. Hatag dos. Dili na piso. O dili na piso. Tuod man, lali sila kisay mo kuy, tagam ko anong tawhana na. Alkansi ta, pliti pa lang paingon dito. 7 pesos, 8 minimum. Nya katiguang man ta kay rabay man dinatay senior citizen. 7. Unya ihatag piso ra. Kansi negosyo. So tuod man, nakakumbinsi ra gyud si Rabay Liadi og Salman. Og duha gyud. Sige, kuyog lang ni Rabay ha, pero kuyog lang mi ha, balag ko na, basi ma-discourage ka. Nakatawa si Rabay. Tuod man, ngadtun sila, sakay na sila jeep, pliti sila 8-8. Asyete kay mga tiguang naman sila. 21 sila tanan. Pag abot nila dito sa balay, dato gyud to, elegante kaayo. Dato gyud nga balay, dinato gyud. Tok-tok sila. Pag tok-tok nila karon kay Able. Katabang. Sa ato, sir, na si Mr. Solomon diha, ingon ang rabay, si Senyor Salman. Tuod man, sulod. Nuktok dayon. Sir, kay bisita, sir. Kinsa man, mga Hudiyo man. Ana dayon tong Mr. Salman. Ay, na po nag-donation ba? Oh. Ilaw na sa kuwak. Tunog. Kasi lang istorya. Ilan naman to. Yeah. Ano po ni? Ngayon na po ni donation. Tuod man, padayon. Sige, pasud lang. So, nagpasulod sila dito. Lingkod mo. Dili lang ha, kay ako sa ibutang ning bag nga puro kwarta. Butang sana ako sa akong kwarto. Balik na siya. Unsa may tuyo? Pero sa wala pa sila ni abot dito, gisabot na ni Rabay Senyor Salman ang duha ka rabay nga bata niya. Kauban niya, ginan niya nga, ayaw gyud magtingog. Ako ra gyud, bisag kung sa istorya ayaw gyud tingog, pasag dira gyud ko ninyo. Kuyog ra mo ayaw magtingog. Tuod man pag abot dito, ang gistorya sa dato si Mr. Solomon si Rabay Senyor Salman. So may tuyo, ako dai si Senyor Salman Ogliadi, author sa Tanya. Naalagi ko dire kay naay nagkinahanglan og tabang dito nga napriso. Tubag dayon to si Mr. Solomon. Lagi, suffering of the Jew. Pangapag-anto sa mga Hudiyo. Kanusa ba yung mga pag-anto sa mahuman? Yaw-yaw na siya, yaw-yaw na. Sige na lang kada anhin ay nag-antos ng Hudiyo. Maunang mga yung tabang kay doon na. Kanya siya nga, sige. Una-una niya, parihara man ni sila ba? Sa una, ingani man sad. Kani piso, tama na ni sa inyo. Nya, si Rabay sinusal, katawa siya, piso. Salamat kayo, sir. Ako, nakainigtabang ni imong piso. Salamat yung kayo. So, ang piso niya nga gidawat ni Senyor Salman, gibless pag yun niya ang mga nindot kayo nga mga pag-ampo ba. Naunta, naghatag ani, mapanalanginan yung daghan kayo kay nihatag yung piso. Unya, issue din siya resibo. Nga ka ng resibo, yun nga, mahalon. Mr. Solomon, naghatag 1 piso. Gisi dahil niya. Dawat dahil niya. Nya, sir, salamat. Yung kayo, salamat na po si Rabay. Salamat yung kayo. Pero ang duha dito, nagpanlingi na kay kalagagawaso na. Bakit cancel lagi yung taan eh. Ato na mi sir kay daghan pag yung kayo may pangayuan og parehas sa imuha para masulbad lang ang problema. Sa to pa, daghan kay mig pangayuan og piso nga pareha nimo. Para lang masulbad ang problema sa atong usa. Salamat jud kayo. Panalanginan gid ta kanhi siya. Gawas sa pud siya pag ana sa pultahan, ayaw mo kanha yung saba. Way lingi-lingi, diretso lang ana din si Rabay. Diretso lang. Ayaw lingi. Ana din siya. Sir, ma-bless unta ka. Paggawa siguro na siya mahutang no. Piso niya gisyon pag og resibo pa lang daan 5 na. Kantidad. Mura siyang nakuan ba niya? Blessing. Grabe ang blessing gihatag sa Rabay siya. Piso ra ang gihatag. Ang konsensya mabutaan eh. So tawag dayon siya. Paggawas nila ay giglingi ha, ayaw giglingi ana ang Rabay. So si Abli man nagkalit ang pultahan nanawag man. Rabay, kadiyot lang, palihog, balik. Ana dayon tong duha, wa na Rabay. Sigurado ni bawion ng piso. Ayaw balik Rabay, si Matata di na mo balik.
Dili mo balik ta kay gipabalik man ta. Og iya pong bawion di ato pang ihatag. Di lang pud unta kasbi shalom. Ana si Rabay. So mo to nga ni balik sila pagbalik nila sulod sit down. Kala nga kay adto sa kong kwarto. Pila ay kinahanglan magyud nimo Rabay para masulbad ang problema. 5,000 pesos. Igo na pud siguro ni Rabay ning 1,000. Sus, lipay kay si Rabay, salamat. Yung kayo panalanginan, nung taso, hatag na po siyang blessing, alami kayo. Man, resibo na po, alami kayo. Yap, gawas na may kay, nagkinahanglan pa mig 5, kay ingon ani, para masulbad yun ang among problema. So, tood man, gawas siya, ayaw lingi ha, ayaw lingi. Sus, ano siya nga, ang siya, murag na, kung siya ba, murag siya na, touch siya kay, siya ramang goy, nakahimo atong pasalamat nga ingon ato. Si Rabay Senior Salman lang nakahimo og mga ingon ato nga bisag tagaag piso pasalamatan, tagaag panalangin, tagaag 1,000 pasalamatan, tagaag panalangin. Kay nga naman, kay ang mga karaan day nga niadto sa mga unang panahon pagtunon og piso, ilabay day sa naong ni Mr. Salman. Mo na makakuan siya, nasuko siya. Ngano paghatag piso ron, ilabay man sa naong. City amo pability mo rin yung ihatag sa mga pok. Igo sa Mr. Solomon sa naong. Puto siya nga, gawas nila. Ayaw glingi ha, ayaw glingi. Tigid na mulingi, Rabay, kay 1,000 na. First time na nihatag ng 1,000. Ayaw jud lingi. Sus, karang abli man ng pultahan. Nawag naman pod. Ayaw na yung balik, Rabay. Dili gini pwede. Di na ta mo balik. Nga naman, pasibawi unang 1,000. Ibalik ang piso. Ato duha ba, sungugiro kayo nga musul-sul yun. Dili, balik lang ta kay. Kung bawi niya, di hatag na to. Balag piso at least kinasing-kasing. Ato mga tao kung ubang ngayo, mga ubang Rabay, tagaag piso, suko man. Kaya nagtuo sila dili kinasing-kasing. Okay. Siyempre, kada pangayo, ilabay mo po siya naong. Siyempre, usok ko, yun siya. So, ang iyang paghatag, dili naging kinasing-kasing. Bisag piso, pero dili kinasing-kasing. Ilabay mo siya naong. Bisan ikaw, Igso. Opras kami ni Jima, dito sa Tampilisan. Primero, napamidagan sinsilyo. Ay, Gis, 5-5. Kada mangayo, Gis. 5-5. Gigahin na dito para sa ilahaba. Tingaming, nagdaghan naman. Piso naman lang ginabilin. Pag piso hatag sa piso, nabiha, kuriputa po ninyo, oy, mga tapulan siguro mo. So, yun ang kayong tanga. Ano hitabo ka, Mr. Solomon? So, pagbalik niya, pilay kailangan ni mo, Rabay, lingkod sila balik. 5,000. Ako na lang hatagan katanan, Rabay. Shock ang duha. Kaya wala gidaw sa ilang history nga ingon ato ang reaksyon sa Rabay. So, gidawat ni Rabay Senior Salman ang donation nga 5,000 o 5,001 kay wala man gipauli. O 5,001 ang piso wala man to gipauli. So, gihatag siya 1,000 di 1,001. Wala man pud gipauli. Gidungagan niya para makumpletong 5,000. 5,001 gyapon. So, gidawat niya uban ang kinasing-kasing inyo pagtaw. Ang pangutana ngano ino ato man ang nahitabo kang Rabay Solomon. Nga batasan man niya gid unta nga muhatag piso ra gyud. Tungod kay ang intensyon sa naghatag unta is kinasing-kasing pero tungod sa iyang experience nga dili maayo pod tungod kay paghatag niya gilabay mapugbalik siya naong. Pagkahuman dili pasalamatan, magyaw-yaw pa siguro tong nangayo. Karon nga first time niya nga nakakita di ay tao nga bisag piso ang ihatag, grabe na muhatag panalangin. Grabe na muhatag og mga inspiring words. First time po ni Mr. Solomon nga ingon ato. Nga nakadungog og nga ato nga pulong. Motong kinasing-kasing gyud niya nga gihatag ang 5,000 para masulbad ang tabanganan ni Rabay Senior Salman. So the rebel later turned to his astonished companion and explained, gipasabot niya, nganong dili mo hatag sa inyo ha?
I saw that this rich man really wanted to give. Gusto gid daw siya mohatag, but that he had a thin kabiring. Dunay gamay nga doubt ba of selfishness over his heart. Na ay gamay nga doubt or kabiring siyang kasing-kasing nganong dili siya mohatag. Tungod kay ang inyo manggong pagdawat is dili pud kinasing-kasing. So ikaw nga naghatag kinasing-kasing, ikaw po nga nagdawat kinasing-kasing. With the correct intention. So kinahanglan ko ana siya kanang reconcile ng duha. Ikaw nga naghatag correct intention, ikaw nga nagdawat correct intention. Pag ingon sa imo, hatag ko ni, palit nig bangko, dapat palit gini mo ng bangko. Dili pa parehas ato experience sa una ba nga hatag ni, kapulo ni, pero asa gi butang, gitan-aw lang og sini. Gihubog-hubog sa mga anak. Mao po na yung mga bad experience namo sa una. Motong wa na pud may muhatag og tithing. Kaya nakita na mo ang among tithing na adto lang sa dili mo. Sa mga pista. Mm. Classmate ko, kailan ako. Gatag niya to. Lain magtunada pagdawat. Ano na? Ano ba? Kinara. Saan na yung mga ay, napula na eh. Tama. Remember ko ano din. Ano, suka na to? Gagawin na akong ihatag. Ano siya? Ano na hitabo kay Mr. Solomon? Pero tuglahin ang yan to. Istorya, ana ba? Hatag. Lang. Ano ba? Ana siya. Wala na hitabo kay Mr. Solomon. Tuwa lang ito makita sa itong nagsulisit. Ano balik ko? Classmate niya, match niya. So doon ay panahon ni nani, di ba? Matalat na panahon. ayahay, dili tanang payahan ayahay. Kining panahon na mo nag-abot sa amon nga. Kinasing-kasing din na siya. Ang nagdawat suko man. So, I knew, naingon si Rabbi Senior Salman, I knew that the only way to break this shell, kala ganing doubt, sa itong kasing-kasing, doubt from the heart, is mabuak lang na siya to make him feel, kinahanglan ma-feel sa naghatag, just one time, bisag kausa lang, what it means to give charity. Kanang ma-feel niya, unsa kadako, bisag gamay, ang iyang gihatag, unsa ka-importante, ang gamay niya nga gihatag. You see, he never had that feeling sa panahon nga kamupay na ngayo. Wala nga naman, sa panahon nga muhatag siya gamay, ibalik man niyo sa iyong naong. So kasi dili ni maayo, so pareho sa imong experience nga pakapinamuran ni. Nangayo ra siya. Usa dai lisod na gyud kay ka kanira man gyud. So ingon ana siya. So ang importante lang nga kung muhatag ang nadawat is muhatag og mga butang para ma-inspire ang tao. Nga sa diha makita sa naghatag pod nga unsa daay ka-importante ang iyang nahatag bisan unsa ka gamay. So mao ra to ang gipa-feel ni Rabbi Senior Salman. Ingon ana pod ang didto sa Piroma. Nga bisan unsa ka gamay bisag one blue linen lang na siya. Okay ra basta kinasing-kasing ang paghatag. So ang importante gyud is ang imong kasing-kasing. Then asta pod ang intention sa nagdawat. Okay, nagalahi mo gawin ito muna. Di ba? Hindi ka magkuha. Hindi ka magkuha. Dili, matanan butang dito. Dili ang tanan. Kasi kung sa akin sa pilat ihatag. Sige. Ano mo ihatag? Ana niya problema kay dili man wala may appreciation gikan sa dili man ma-appreciate. Nga dapat sa tudlo ni Rabbi Senior Salman sa topic nga Tiruma dapat i-appreciate gyud ang nadawat bisan unsa ka gamay para makita ang mga kabiring sa heart. Maakban siya ba maablihan. Grabe ang blessing gihatag, piso ra akong gihatag, pero grabe man kay makahatag blessing. Katong piso nga akong gihatag dili man to siya kanang enough sa akong gihatag. Grabe man ang blessing nga gihatag. So mako rin dungagan ako to kay grabe kay ang blessing nga gihatag.
Ana siya. So ingon ana pud ang pagkolekta sa mga requirements sa piruma. Kolektahonon diha sa para pagbuhat sa Mishkan. So this concluded the Rebbe, the meaning of the sentence of the beginning parshat teruma take. Ngano kinahanglan kuhaon? Ngano kinahanglan kuhaon? Pareha ni Rabbi Senyor Salman nga iyag yung giadto para kuhaon. Para maobligar gyud ang tanang Hudiyo nga mohatag. Sama nga ang katong giadtuan, maobligar gyud hatag magamay man o madako. Nga kinasing-kasing gyud. Mao nang take ang gigamit kay para magkaroon og lesson ang mga tao nga mohatag. Magkaroon pog lesson ang mga tao nga modawat. Para kuhaon. Mao na isulti sa Torah. Kuhaon. Kay para ang adtuan kuhaon man. Adtuon gyud kuhaon. O para gyud magkaroon gyud siya pagkakataon nga mohatag. Kay kung dili po ni adtuon, so kabubuton na po niya moadto dili. So daay possibility nga dili siya mohatag. Pero willing gid siya muhatag. Willing gid siya muhatag. Willing siya muhatag pero wala may color makita po niya. Willing po nga mudawat. Willing ko mudawat. Ay nahitabo siya nag-una man gutong bad experience na willing siyang muhatag pero dili willing mudawat kay piso ra. So mao tong giingon for me. Why does it say for me? Di ba? Nasulbad na to ang take pero ang for me wala pa. Ngano para man sa iya. So the reason that Hashem says take for me teruma nganong naay for me is to teach each of us a very deep lesson. Aron magkaroon ta og kanang lesson ba nga lalom para sa matag usa. That it is an ability to take. Naay mokuha to convince others to give. Mao na tuyo nganong ipakuha to convince others to give. Don't make a mistake. Kahit ang tanang paghatag dunay kriteriya. Aron matudloan pud nimo siya nga mao ni ang tama nga paghatag. Mao pud ni ang tama nga pagdawat. Bisa gamay na piso basta kinasing-kasing o kina siya. Mao na tama. Ikaw pud nga nagdawat piso pero kinasing-kasing man dawaton pud nimo nga kinasing-kasing. Pero don't make a mistake and think that the main thing is the result and therefore all means are justified. Aron mahimong maktarunganon ang tanan to get that donation, mo tong take, and to make the other person more observant. Aron mahimong observant ang tao nga imong giadtuan. Tungod kay ang tao nga naghatag nga kinasing-kasing, mahimong luag ang iyang heart. Muna ganahan na siya mohatag kay sa kalahatag niya, luag ang iyang kasing-kasing. Diyan, filman na nato no kanang hatag ta murag lami kay atong paminaw. Actually dili na kita ang gilamian ana. Ang gilamian nato ana ang soul. Kay mao nay pagkaon sa soul. Ang makahatag kag tan-aw nimo gutom na gid kay siya mga bata gutom na gid kayo. Once makadawat na gid kasi imong heart ana grabe ka kuan. Pero actually dili na ang heart ang nalipay ana ang imong soul. So rather it is essential for me the means must be holy. Kinahanglan tama gyud ang imong means kana imong intention. Tama ang intensyon sa naghatag, tama po ang intensyon sa nagdawat. In other words, the one who is taking, ang nagkuha, must purify himself. Kinahanglan po iya pong i-purify ang iyang intensyon, ang iyang pagkasiya. And use only true. Gamitan lang yun. Pag ingon nga, isiling ni, isiling yun na siya tanan. So ana siya, palit bangko, palit yun na siya bangko. Love and honesty to obtain his goals para matama po ang atuan. So this in fact the entire purpose of the tabernacle of the Beit Hamikdash. Mao ni siya ang purpose ngano nangayo sila og mga donation gikan sa Mishkan nga mao'y simbolo sa Beit Hamikdash sa templo. Nga diin katong batasan mao toy gamiton sa panahon nga tukuro na pod ang templo. Nga mao pud nay mahimong batasan sa dihang magtukod taog senago. Sa mao pud nay mahimong batasan sa pag-abot sa pagtukod nato Beit Hamikdash. Kaning Beit Midrash. Kaning ingon nga kinahanglan di ay dunay kanang kasing-kasing gyud. Nga ikaw pud nga nagdawat bisan unsa kadako bisan unsa kagamay kinasing-kasing pud nga
Dawat pag ingon nga okay, aki yung palit na floor mat, palit yun na floor mat. So dapat tama ang paghatag, tama ang pagdawat. Diha pa mahimong huli ang usa ka butang. Doon na kay extra ba, more than the lows, magbuhat kag extra nga mas maayo pa kaysa naa sa sugo. So mao na gitawag og holiness, pagkabalaan. Mao gani nga ang tanang righteous dili ang tanang huli balaan. Ang tanang huli righteous. Dili ka pwede mahimong huli kung dili ka righteous. Pero dili tanang righteous. Kay pwede man na righteous siya kay buutan ra pero wala siya gibuhat nga more than righteousness. Kaya ang more than righteousness is